He stayed the same. The promises He gave, and all the time I seek His presence and His face, 'cause He lives with everlasting fame. Everywhere I go, I am with my Jesus. Everywhere I go, He's the shining light. Everywhere I go, He will bring salvation now. I know. Everywhere I go, I am with my Jesus. Everywhere I go, He's the shining light. Everywhere I go, He will bring salvation now. I know He's the one. Oh yes, He is the one. Come on, let's praise the Lord. He gives grace to those who pray. Never be afraid. He's the potter, I'm the clay. He will hold my faith, and all the time I seek His presence and His face, 'cause He lives with everlasting fame. All together now. Everywhere I go, I am with my Jesus. Everywhere I go, He's the shining light. Everywhere I go, He will bring salvation now. I know. Everywhere I go, I am with my Jesus. Everywhere I go, He's the shining light. Everywhere I go, He will bring salvation now. I know, for He's the one. And all the time I seek His presence and His face, 'cause He lives with everlasting fame. Yeah, yeah. Everywhere I go, I am with my Jesus. Everywhere I go, He's the shining light. Everywhere I go, He will bring salvation now. I know. Everywhere I go, I am with my Jesus. Everywhere I go, He's the shining light. Everywhere I go, He will bring salvation now. I know.
searching for you. I have freedom in you, oh Lord. I've been spending my time always praying to you. My direction is you, oh Lord. You alone can give it to me. You alone can wipe all my tears. Guide me, Lord. Lead me, Lord. Be with me. Can't do anything without you. Hold me, Lord. Embrace me, Lord. Be the strength within. I can't do anything without you. I can't do anything without you. Until the end, I will seek you. Oh, until the end, I will worship you. You're my grace, you're my hope, you're my all. You remove all my pain, I am yours. You're my grace, you're my hope, you're my all. You remove all my pain, I am yours. Guide me, Lord. Lead me, Lord. Be with me. I can't do anything without you. Hold me, Lord. Embrace me, Lord. Be the strength within. Can't do anything without you. Guide me, Lord. Lead me, Lord. Be with me. I can't do anything without you. Hold me, Lord. Embrace me, Lord. Be the strength within. I can't do anything without you. Jesus, can't do anything without you. I can't do anything without you. Can't do anything without you. Take me into your arms. Hold me tight, oh Lord. Hold me tighter, Jesus. Embrace me, Lord. Embrace me with your presence. I need. Nasa buto ko ang salita ng Diyos. At kapag hindi ko to ginawa, hindi ako nag-obey, ikapapagal ko, ikapanghihina ko. And so, I will not. You inspire me with your love, 'cause you gave your life and hope.
natin, ang cross ng ating Lord, hindi yung kotse mo, hindi yung bahay mo, hindi alahas mo, hindi jewelries mo, hindi acknowledgement, hindi mga fulfillment mo, kundi ang cross ng ating Lord. Pero ang spiritual, importanteng payamanin natin yan. At mapapayaman natin ang mga kababayan natin kung tayo patuloy na susuporta sa gawain ng Diyos. Amen? At yan ang kalooban ng Diyos. Payamanin ang lahat ng mga mahihirap sa pananampalataya. Ang makatiis o ang maging consistent hanggang wakas ang siyang maliligtas. Tandaan ninyo, pag yung metro nyo bumagal sa paglilingkod, alam na ng Lord yung pati pananampalataya mo, lumalamig. Yun ang ibig sabihin. Steadfast, loyal, medyo trustworthy, mabibigat, reliable. Mabibigat po yun. Kaya lang, yun po talaga yung ibig sabihin ng faithful, hindi po maliit na bagay siya. Pero ang pagsisisi po ng patago ay isa pong pamamaraan ng ating Diyos yan para i-preserve po ang ating dignidad while transforming our Diyos, ang paghaharingin sa puso ko kahit na ano pa mang panahon, laging nandyan. Tunay ang pag-ibig mo, kailan may tinambago, Panginoon. Purihin po, Panginoon, magandang araw po sa inyo lahat. At sa mga kapatiran po natin na nasa Luzon, Visayas, and Mindanao, at sa mga international extension churches natin, ganon din po sa inyong lahat na nakatune in po ngayon at makikisa maghandog sa ating Diyos na buhay para po sa pagsamba, pasasalamat, at sa pakikinig sa kanyang dakilang kalooban. Welcome po sa Friends Again ng Jesus Christ. To God be the glory. Salamat sa ating Diyos. Salamat sa inyong lahat na nandito po kayo. Batiin mo muna ang katabi mo, sabi mo magandang umaga sa iyo. Napakabuti ng Panginoon sapagkat ngayong araw na to ay maganda ang panahon. Amen? At tayo po ay talagang sabik na sabik ng maglingkod at magpasalamat sa ating Diyos. Ngunit bago po tayo umawit, magbabasa po muna tayo ng ilang talata sa Biblia sa Psalms 124 verses 2, 3, and 7 and 8. If it had not been the Lord who was on our side, when men rose up against us, then they would have swallowed us alive when their wrath was kindled against us. Verse 7, our soul has escaped as a bird from the snare of the fowlers. The snare is broken and we have escaped. Verse 8, our help is in the name of the Lord who made heaven and earth. Purihin po ang ating Diyos. Lagi po nagpapaalala ang ating Panginoon. Ito po ang sabi ng mga Israel, kung hindi ang Diyos ay kasama natin, siguro nilulunod tayo ng buhay nitong mga kaaway natin. Katulad din natin, di ba? Napakarami nating problema. Pero kung wala ang Diyos na nasa side natin, siguro wala na tayo. 6 feet below na tayo. Pero bakit? Ang Diyos na ating pinaglilingkuran, ang siyang nagtatanggal ng mga problema natin. Ang Diyos ang nagbibigay ng tulong sa atin. Amen. Kaya lagi-lagi, huwag nating kalilimutan ang magpasalamat sa Kanya. Iyuko natin ang ating mga ulo. Let us pray. Dakilang Ama, maraming salamat po. Napakaraming bagay po, Lord. Mga problemang dumarating ang halos ay hindi kinakaya ng mga tao sa mundo. Ngunit kaming lahat ay pinili mo. Binigyan mo kami ng kapangyarihan upang mapagtagumpayan ang mga problemang dumarating na to. Kundi po, O Diyos, hindi namin alam kung saan na kami pupunta o nasa na kami ngayon. Salamat sa mga tulong mo sa amin, Ama. Kaya naman, ngayong umaga na to, inialay namin na aming mga sarili sa inyo, Lord, na kami po'y magpupuri, magpapasalamat,
Tanggapin mo po ang aming handog na to sa inyo, O Diyos. At iniling namin na yun at mong mapagpalang kamay. Basbasa mo po kaming lahat. Linisin mo po kami mula ulo hanggang talampakan. At ipatawad mo lahat ng mga kahinaan, pagkukulang, o dili kaya kasalanan ng mga anak mo. Dalangin namin, Lord, ang aming tagapagsalita, aming beloved bishop na lagi mong ginagamit upang kami po ay palakasin sa aming pananampalataya. Ibigay mo ang double portion ng anointing mo sa Kanya. Ganon din ang lahat ng aawit ng tutugtog. Samahan mo ng Espiritu Santo, ng mga angels, kaming lahat na nandito. Bagamat hindi namin sila nakikita, alam namin na kasama namin sila. Ibaba mong banal na Espiritu sa amin lahat, Lord. Hayaan mo maging banal at katanggap-tanggap ang alay namin na to sa iyo. Sa iyo po lahat ng kapurihan. In Jesus' name we pray. And everybody say, Amen. Konting ngiti naman, mga kapatid. Come on, let's do chorus. 1, 2, 3, and na 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 na. Every move I make in you. You make me move, Jesus. Every breath I take, I breathe in you. Every step I take in you. You are my way, Jesus. Every breath I take, I breathe in you. Na 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 na. Every move I make in you. You make me move, Jesus. Every breath I take, I breathe in you. Every step I take in you. You are my way, Jesus. Every breath I take, I breathe in you. Come on, waves! Waves of mercy, waves of grace. Everywhere I look, I see your face. Your love has captured me. Oh my God, this love, how can it be? Na 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 na. Every move I make in you. You make me move, Jesus. Every breath I take, I breathe in you. Every step I take in you. You are my way, Jesus. Every breath I take, I breathe in you. Waves! Waves of mercy, waves of grace. Everywhere I look, I see your face. Your love has captured me. Oh my God, this love, how can it be? Na 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 na. Come on, let's give our best for the Lord. Handa na ba kayong magbigay ng pinakamainam sa Panginoon? Come on, let's do our best. I'll do my best, I'll do my best. Oh, I'll do my best for you. Oh, oh, oh. I'll do my best, I'll do my best. Oh, I'll do my best for you. Praise, praise, I'll praise you, Lord.
the clouds with fire. The whole earth shakes. The whole earth shakes. I see His love and mercy washing over all our sins. The people sing. The people sing. Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. I see a generation rising up to take the place
Dakilang Ama, salamat po sa iyo, Lord, at tulutan mo po sa araw na ito. Ikaw mismo manguna sa amin, O Diyos. Pero pasasalamat po sa lahat ng bagay na binigay mo sa amin sa isang linggo. Lalo na po sa ngayon, O Diyos, na muling mo kami binigyan ng chance para kami po ay muling mag-aral ng iyong salita. Kaya please, Lord, buksan mo aming puso at isipan para maunawaan namin ang lahat na sasabihin mo po sa araw na ito. At padaluin mo po anointing mula sa akin patungo sa lahat ng mga anak mo makikinig sa umagang ito, pati sa lahat na nanonood sa television, Lord. Salamat po, Lord, maasa ako ng tagumpay, Panginoon, sa aming paksang tatalakayan sa araw na ito. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Okay, the book of 1 Corinthians chapter 11, verses 23 to 26. For I received from the Lord that which I also delivered to you, that the Lord Jesus on the same night in which he was betrayed took bread. And when he had given thanks, he broke it and said, "Take it, this is my body which is broken for you, and do this in remembrance of me." In the same manner, he also took the cup after supper, saying, "This cup is the new covenant in my blood, and this do as often as you drink it in remembrance of me. For as often as you eat this bread and drink this cup, you proclaim the Lord's death till he comes." And our subject today is entitled, "Make them my disciples," part 9, the disciples' concept of Holy Communion. Kung anong kanilang concept, kung anong kanilang pananaw pagdating po sa Holy Communion. Okay, you may all be seated, please. Okay, now in the book of Exodus, chapter 12, verse 3, the scripture says, "Speak to all the congregation of Israel, saying, on the 10th of this month, every man shall take for himself a lamb, every man according to the house of his father, a lamb for a household." If I'm not mistaken, about 3 million silang lahat, or maybe 5 or 6 millions. And bawat family po ay isang lamb, a requirement ng ating Lord. So how many families? I do not know. Maybe about thousands of families. Pero bawat isang family po ay merong isang lamb na required ang ating Lord. Your lamb shall be without blemish. Ang lamb na sinasabi ng Lord ay wala pong kapintasan, maayos, malinis, and male, lalaki po, of the first year, and you may take it from the sheep or from the goats. But basically, sheep ang ginagamit nila na lamb o yung batang tupa po. At yan po ay walang mantsa ang gusto ng Lord. Walang blemish, perfect po yung lamb na iaalay sa ating Lord. "And they shall take some of the blood and put it on the 2 doorposts and on the lintel of the houses where they eat." Pag sinabi pong doorpost, yun po yung magkabila na poste nung pintuan po, nung hamba ng pinto. Sa ibabaw po, yung diagonal na gano'n, yun po ang pinaka-lintel. At sabi ng Lord ay pahiran ng blood yung pong lintel at yung doorpost, magkabila. Where they eat, kung saan sila kakain po sa loob. "And thus shall eat it with a belt on your waist, your sandals on your feet, your staff in your hand, so you shall eat in haste." Minamadali. It is the Lord's Passover. Yung po binigyan ko ng din ang Lord, it is the Lord's Passover. So meaning yung kanilang gathering na yon, kung tawagin po ay Passover. Next. "And for I will pass." Bakit tinawag na Passover? God said, "For I will pass through the land of Egypt." Dadaan ako doon. "And that night, and will strike the firstborn in the land of Egypt." Papatayin lahat yung mga firstborn ng mga Egyptians, both man and beast, and against all the gods of Egypt, I will execute judgment. I am the Lord. In other words, bababa niya ang judgment sa Orseons dito po sa bansang Egypt. "No, the blood shall be a sign." The blood shall be a sign. Kaya pag sinabing blood, yan ang sign. Sign doon sa kanila po sa Exodus 12. "For you on the houses where you are. And when I see the blood," when God see the blood,
I will pass over you. Lalagpasan ko kayo. Dadaan ako pero lalagpasan ko kayo. And the plague shall not be on you. In other words, ganong katindi yung sign ng blood na yon na pag dumating siya at yung tinatawag nilang angel of death. Angel of death, ang tawag ng iba mga komentary po, although hindi sinabi sa Bible na angel of death, pero pag dumaan po yon ay lalagpasan po sila noon at walang mamamatay sa kanila. Ganong ka-powerful yung blood ng animals na yun na pinalagay ng Lord sa kanilang doorpost at sa kanilang lintel. And the plague shall not be on you to destroy you when I strike the land of Egypt. Now, in Exodus 12:27 says that you shall say, it is the Passover sacrifice of the Lord. So yung pagtitipon na yung tawagin ay Passover. Dahil dadaan ang Lord at hindi sila tatamaan ng plague, lalagpasan sila ng ating Lord. Who passed over the houses of the children of Israel in Egypt when He struck the Egyptians and delivered our households. So the people bowed their heads and worshiped. Now, we may observe that before He brought the judgment dito sa Egypt po, He separated the children or His children from the non-believers. Nagkaroon agad ng separation po. At ang pinaka-distinction o yung dividing wall po nila between the children of God and the non-believer was the blood of the Lamb. Yun ang siyang pinaka-dividing wall ng non-believers at saka yung mga believers po. And I believe until now, yan ang dividing wall natin sa kanila. The blood of Jesus Christ, symbolized by the blood on the doorpost and on the lintel of their houses, na yung pinahid nila sa kanila pong hamba na kanilang pintuan. Now, in the New Testament, in Matthew 26:17-19 says, now on the first day of the feast of the unleavened bread, the disciples came to Jesus saying to Him, where do you want us to prepare for you to eat the Passover? Ayun na naman, yung Passover. 18. And He said, go into the city of a certain man and say to him, the teacher says, my time is at hand, I will keep the Passover. Pakalawang beses binanggit, at your house with my disciples. 19. So the disciples did as Jesus had directed them, and they prepared the Passover. Tatlong beses binanggit po yung salitang Passover. Para lalito doon sa Exodus 12:11. And thus you shall eat it with a belt on your waist, your sandals on your feet, your staff in your hand, so you shall eat it in haste. It is the Lord's Passover. Now, in Matthew 26:26, and as they were eating, Jesus took bread, blessed, and broke it, and gave it to the disciples, and said, take it, this is my body. This is my body. Next verse. For I received from the Lord. Sa 1 Corinthians, kanina po ang Lord ang nagsabi. Now, si St. Paul po. Everybody knows na si St. Paul po ay lumitaw lang sa Book of Acts. Wala siya sa 4 gospel ng ating Lord, the gospel of Matthew, Mark, Luke, and John. Wala pa siya noon. Yung mga disciples lang po, sila Peter lang nga nandun, wala pa siya. However, ito sabi niya, I received from the Lord. Tinanggap niya sa Lord. I don't know how. Dahil hindi sinabi ng Bible, kaya na direct revelation from God about the communion o sinabi ng Lord sa niya through audible voice. Hindi ko alam dahil hindi sinabi ng Lord. At lahat ng preacher hindi alam talaga. Basta sinabi niya, I received from the Lord that which I also delivered to you, that the Lord Jesus on the same night in which He was betrayed took bread. Parehas ang sinabi sa Book of Matthew 26 ng Lord, yung sinasabi ni St. Paul, samantalang wala siya doon. Kaya naniniwala ako yung ni-reveal ng Lord po sa kanya. Next. And when He had given thanks, He broke it and said, take it, this is my body which is broken for you. Do this in remembrance of me. Yung remembrance of me, wala sa Matthew 26, pero nando sa Luke chapter 23, if I'm not mistaken,
binanggit yung do this in remembrance of me. Now, in the same manner, he also took the cup after supper, saying, this cup is the new covenant in my blood, and this do as often as you drink it in remembrance of me. 26, for as often as you eat this bread and drink this cup, you proclaim the Lord's death till He comes. So meaning, what God or Yahweh or Jehovah did in the Old Testament is the shadow or the picture of what He would do in the New Testament through the Lord Jesus Christ. Now in 1 Corinthians 11:27 says, therefore, whoever eats this bread or drink this cup of the Lord in an unworthy manner, ito na po pinaka-message. Whoever, take note, eats this bread or drink this cup of the Lord in an unworthy manner will be guilty of the body and blood of the Lord. Okay, now, ang tanong mo dito, what does unworthy manner mean? Ano ibig sabihin ni Paul ng unworthy manner? Now, first meaning, Paul was rebuking and uprooting the church of Corinth from the influence of symposia. Now, what does symposia mean? Now, Corinth was originally a Greek city. It is a people observed the Holy Communion full meal. Kasi po, ang Holy Communion talaga, hindi katulad ng ginagawa natin na may ostia, tsaka konting drinks, hindi po ganon. Kainan po talaga. Pero banal na kainan po ang sa kanila. Some people called it the love feast, ang tawag po nila. Na talagang love feast in the sense na nandoon ang love ng Lord at yung sacredness nandoon po sa kanilang pagkain na yon. But in the long run, they blended it with sa Greco-Roman feast called symposia. Hinaluan po nila. Ano yung symposia na yon? This was a gathering of wealthy and high-ranking Roman government officials and poor people together. Magkasama yon. Mayaman, mahirap, magkasama sa gathering na yon. This gathering had special food, masasarap na pagkain, and for the rich, at yung mga ordinary pagkain po ay doon sa mga mahihirap. And along with drinking, merong entertainment, merong intellectual conversation, including prostitution, if I'm not mistaken, kasama po. And discrimination was very evident in all aspects. Kasi yung mga mahihirap sa dulo nakaupo, mayayaman dito sa unahan, ang pagkain nila iba kaysa roon sa mahihirap. And this culture was adopted by the people of Corinth. Yung ganung klase ng gathering po. Gathering of the world. Hindi ba sa gathering ng world? Talaga sabihin natin na hindi maganda, a bad gathering of the world. Hindi magandang gathering po. Kasi hindi ko mo sinabing world ay masama ang gathering po. May mga sabihin natin na birthday party na maganda naman po. Pero ito hindi talaga magandang gathering po. Nandoon po ang pride, nandoon ang immorality, nandoon yung lahat ng mga against sa will ng ating Lord doon sa gathering na yon. Inadapt po nila, inihalo po nila dito po sa Holy Communion ng mga taga-Corinto po. Because their city was conquered by Romans. Kaya nahawahan po sila. Now, that's why their communion was done in an unworthy manner. Because they mixed it with the practices of symposia. Hinaluan po nila. Yung banal na hapuanan, hinaluan nila. Kanya ito po, sinabi ni Paul, will be guilty of the body of the Lord. Magiging guilty ka sa body ng Lord. Now, in verse 28 says, let a man examine himself. Take note, yung lahat na mag-Holy Communion, examine yourself. Examinin muna yung sarili mo, yung heart mo. And so let him eat of the bread and drink of the cup. Ganun ka-stricto po ang requirements ng tinatawag na Holy Communion. You have first to examine yourself. Actually, applied po sa mga Korinto, pero gayon din po sa atin. Verse 29. For he who eats
and drinks in an unworthy manner, eats and drinks judgment to himself. Yung kumakain ng tinapay na yan, umiinom, nasagisag na dugo ng Lord, sa hindi karapat-dapat na pamamaraan, ay kumakain siya at umiinom ng hatol para sa kanyang sarili. Not discerning the Lord's body. Hindi niya na-discern yung Lord's body. Now, the question is, why does one bring judgment to himself for not discerning Lord's body? But before I answer that question, let's look about the judgment to the offender. Ano ang judgment pag tayo nandoon, meron tayong unworthy manner pagdating sa Holy Communion? For this reason, many are weak, physically weak, mahina, and sick, nagkakasakit na mabigat among you, and many died. Marami ang sleep o namatay po. Doon po sa Holy Communion. Ganong katindi po ang Holy Communion. The judgment, you will become weak physically, and sick physically, and even dead physically ang mangyayari po. Doon sa mga taga-Korinto dahil hinaluan nila ng symposia yung kanila pong Holy Communion. Or being guilty, in other words, of the body and the blood of the Lord. Yun ang unang offense. Guilty of the body, of the blood of the Lord. And second, for not discerning the Lord's body. There were two offenses of the Corinthian church before God for taking the Holy Communion in an unworthy manner. Now, the first issue, talakayin natin po. Why were they, yung Corinthian church, guilty of the body and the blood of the Lord Jesus Christ? Bakit sila naging guilty? For your information, yung guilty rito po means punishment for personal crime. Take note, crime. The Corinthian church was guilty of the blood of the Lord Jesus Christ because they treated the bread, which is the emblem or the symbol of the body of Christ, with irreverence and profanity. Likewise, the wine, which is the symbol of the blood of Jesus Christ. Walang galang, hindi nila binigyan ng galang ang Holy Communion at sa diretso salita, pag sinabing profanity, binastos nila ang Holy Communion. Now, profane means cheapen o pinamura mo halaga ng Holy Communion, degrade, pinababa mo level ng Holy Communion, make something unholy o hindi banal sa harapan ng Lord, and to be unconcerned, hindi ka concerned sa Holy Communion, and treat something ordinary. Para lang ginawa mong ordinary yung bread, tsaka yung blood o yung wine na symbol ng blood doon sa Holy Communion. Kasi po, yung Holy Communion ay hinaluan nila ng symposia, kaya naging ordinary lang para sa kanila. Dahil kung hindi ganun ang tingin nila, hindi nila haluan ng ganung klase ng pagtitipon po ang Holy Communion. Kaya kay Paul po, ganung kabigat ang parusa sa mga gumagawa ng ganun sa Corinthian church. You will become weak, sick, and eventually died or death ang aabutin po. Because what do you think did God and Saint Paul feel? Ano nararamdaman ni Saint Paul tsaka ng God habang ang Corinthian church ay nagpapartake ng Holy Communion sa unworthy manner? Imagine doon sa Holy Communion tapos may inuman. Holy Communion, pagkatapos nandun may nag-i-entertain doon. Holy Communion, pagkatapos nandun sila may sexual immorality yung ginagawa. Habang nag-Holy Communion, ano mararamdaman ni St. Paul? Ano mararamdaman ng Lord? For Christ and St. Paul, listen carefully. Those who treated the symbol of the body and the blood with profanity were united in the spirit with those who put him to death. Sa Tagalog po, yung lahat ng gumagawa ng ganon, ang tingin ng Diyos at ang tingin ni St. Paul, meron silang parehong espiritu nung nagpapako sa kanya at nagpapatay sa kanya at nag-insulto sa kanya. Yun po ang tingin nila doon sa mga taong yon. They have the same feeling
with those murderers of the Lord Jesus Christ. Yun ang tingin nila, para mga murderers sila ng Lord dahil binaliwala nila ang Holy Communion po. At sa kanila po, binaliwala, hindi lang binaliwala, parang minak nila, in-insult nila ang Holy Communion. Katulad po ng pag-insult nila, pag-mock nila ng ang Lord ay patungo sa cross of Calvary, na sinasampal, dinuduran sa mukha, at tinuring siyang mas mababa pa sa isang ordinaryong tao. Ganon ang ginawa po sa kanya. Kaya ibig sabihin sa parting ito, pinakikita ng Lord sa atin po kung gaano katindi yung ginawa ng Korinto, kanya ganon ang parusa po. Imagine makikita natin po na they were likened to the criminals who tortured and killed the Lord Jesus Christ. Samantalang Holy Communion lang yan, naging criminal sila. Yun ang tingin ng ating Lord. Yun ang tingin ni St. Paul sa kanila. Dahil doon sa ginawa nilang yung pambastos po sa Holy Communion ng ating Lord. Ganun katindi ang kaso ng ibang taga-Korinto na naggawa ng Holy Communion. Hinalintulad sa kriminal na pumatay sa ating Lord, nagdusta sa ating Lord, nagalipusta sa ating Lord, naginsulto sa ating Lord, at tinuring siyang isang mababa pa sa isang pangkaraniwang tao. Kaya ganun din katindi ang parusa po sa mga offender ng Holy Communion sa Korinto po. Nandun ang death. Imagine, death, kamatayan, Holy Communion. Yes. Kasi ganun katindi po ang Holy Communion sa harapan ng ating Lord at maging kay St. Paul. Ang second meaning ng unworthy o hindi karapat-dapat, the Corinthian church was unworthy because of being guilty of partaking of the Lord's Supper with the spirit of division. Verse 18. For first of all, when you come together as a church, I hear that there are divisions among you. And in part, I believe it. In other words, imagine sila nag-Holy Communion tapos may division sa loob. Would you believe, ang Holy Communion po ay ginawa ng Lord isang reason para mag-unite po sila. That's why yung bread, hinati-hati ng Lord, isang bread, at binigay sa kanila tigi-tigisa para maging part sila ng iisang bread. Pagkatapos may division sa loob po, hindi po pwede rin. Tayo po yung nag-Holy Communion tapos may division po sa iyong heart habang ginagawa mo ang Holy Communion. And even the spirit of disorder or faction in verse 19, for there must also be factions among you, that those who are approved may be recognized among you. Pag sinabing faction po, may conflict sila. Kasi sila ay nagtetake ng communion, samantala may conflict sila, mayroong hindi pinagkakasunduan. And even the spirit of self-deception in verse 20. And therefore, when you come together in one place, it is not to eat the Lord's Supper. Pumunta kayo rito, nadadayo nyo sarili nyo, hindi para sa Lord's Supper, kundi gusto nyo magsaya, gusto nyo kumain, at gusto nyo matulad doon sa gumagawa ng symposia na yun. Ganun ang gusto nyo gawin. Mali ang kanilang intention, deceive sila sa kanilang pagkuha po. In other words, pag kayo nag-Holy Communion, hindi pwedeng deceive po tayo. And number is the spirit of selfishness and indulgence. Tsaka the spirit of drunkenness, the spirit of neglecting the poor. Verse 21. For in eating, each one take his own supper ahead of others. And one is hungry, and another is drunk. May nagugutom, di binibigyan kasi may discrimination, at may nagiinuman, at yung iba naman nauna na, hindi na inintay yung iba. Kaya verse 22, ano sabi ni Paul? What, do you not have houses to eat and drink in? Wala kayong bahay para kumain sa inyo? Or do you despise the church of God? Do you despise the church of God and shame those who have nothing? What shall I say to you? Shall I praise you in this? I do not praise you. And many other sins na ginagawa nila habang sila po ay nagtitake ng Holy Communion. And likewise to us, Christians. Iba sa atin po, you're partaking the Holy Communion with unconfessed sin. Nagtitake ng communion with bitterness. Nagtitake ng communion with jealousy, with insecurity, while being involved in fornication, and while living in sin, dishonors the ceremony and dishonors the Lord Jesus Christ's body and blood. Pag ganun po ang ginagawa po natin, na nagtitake ng communion pero sa puso natin hindi malinis ang heart po natin.
That's why in Hebrew 10:29, pwede natin i-apply po dito. How much worse punishment do you suppose will he be taught worthy who has trampled the Son of God underfoot? Para mong tinatapakan ng Lord, counted the blood of the covenant by which was sanctified a common thing. Pangkaraniwan lang ang dugo ng Lord, and insulted the Spirit of grace. Yun po ang siyang pinakakaso po nila na maaring nagiging kaso po natin. And that is how the disciples honored and respected and treated the Holy Communion. Ganong kabanal nila po tratuhin po ang Holy Communion. For the disciples, the Holy Communion is sacred. The Holy Communion is holy. The Holy Communion is divine. Na talaga pong yun ay banal sa harapan ng ating Lord. And how I wish na ganun din tayo lahat, i-treat natin ang Holy Communion na ito'y banal, ito'y sagrado po, at ito'y divine as disciples of Christ sa harapan ng ating Lord. Sana pag tayo nag-take, ganun din ang nasa heart natin, na banal yung gagawin po natin. Meanwhile, another issue is about eating and drinking, bringing judgment to himself for not discerning the Lord's body. The question is, what is to be discerned about the Lord's body? Ano dapat ma-discern natin doon sa tinapay na yun, ang hawak natin na symbol ng katawan ng ating Lord? Ano dapat malaman natin? Ano dapat ma-discern po natin? Meaning you are not able to discern the seriousness of what you are doing. Hindi natin na-discern yung seriousness natin na hindi mo alam. Hindi ka serious sa ginagawa mo sa pag-take ng tinapay na yan, sa pag-take ng dugo ng ating Lord o sa gisag ng dugo ng ating Lord. Hindi natin ma-discern. Dapat alam natin kung serious ka o hindi habang tinitake mo ang bread na yan. Habang iniinom mo ang juice na yan o wine na yan na sa gisag ng dugo ng Lord. Dapat alam mo kung serious ka o hindi. Dapat alam natin. You're not able to discern the bread that you're going to partake is the symbol of the body of Christ. Dapat habang hawak mo ang tinapa na yan, alam mo with seriousness at with thanksgiving in your heart na yan yung katawan ni Kristo that has been tortured, has been broken, and had shed blood for the remission of our sins. Yun dapat ang nasa mind natin habang hawak natin yung tinapay na yun. And how can you eat the bread, which is the symbol of the body of Christ that has been sacrificed for our sins, and drink the wine or juice, which is the symbol of the blood of our Lord Jesus Christ for the remission of our sins? They are still living in sin. Bitterness meron sa heart. Ill feeling meron sa heart. Jealousy meron sa heart. Covetousness meron sa heart. Envy meron sa heart. How? Paano natin matitake yun? Paano natin maiinom yung isagisag ng dugo ng Lord kung merong ganun tayo sa heart po natin? Oh yes, maiinom natin. Pero ang laki ng opensa po natin sa ating pong Panginoon na hindi dapat mangyari po. Napakalaking offense pag na yun ang heart natin pag ganun po. You know why? Pag sinabing body of Christ, it involves the blood. Pag sinabing blood, it reminds us of our sins. Pinapaalala yung mga kasalanan po natin. That's why before we partake the Holy Communion, you must have a clean heart through deep repentance. Yun ang dapat po talaga bago po mag-take ng communion. Hindi basta susubo na lang natin gano'n na tila ba parang baliwala na hindi mo alam, hindi mo na-discern kung gano'n ka-serious. Hindi mo na-discern na yung hawak mo na yon ang naging dahilan, kanya ka naligtas. Na hindi mo alam yung hawak mo na yon ang siya nagpatawad, nagbura ng lahat na yung kasalanan. Yung hawak mo na yon sa gisag ng katawan, yung dugo nun ang pinanlinis sa ating kasalanan. Dapat habang hawak natin yan, halos hindi mo matignan dahil nahihiya tayo. Dahil alam natin na yung kasalanan hindi kanya. Pero siya nagsuffer. Ang kasalanan sa atin, pero ang Lord ang nagsuffer. Ganun katindi yung hawak natin bread. Ganun katindi yung hawak natin, yung juice na yun na sa gisag ng blood ng Lord. Ganun katindi po. Ganun katindi. Na sana habang tinitake po natin at iniinom natin yan,
naaalala natin ang ginawa ng Lord sa cross of Calvary para sa ating lahat na nandirito. Para tayo ay maging malinis sa kanyang harapan. At tayo po ay maligtas. Yun po ang ibig sabihin nun. Huwag tayong katulad ng mga taga-Korinto na yung Holy Communion hinahalo ng symposium in the sense na yung heart natin hindi maganda. Habang tayo po yung nagtitake niyan, kailangan talaga ang deep repentance natin po bago natin tanggapin sa katawan natin yung sagisag ng kanyang katawan. Why? You are not able to discern that after the resurrection, pagkatapos ng pagkabuhay, the Holy Ghost baptism of the believers, pagkatapos ng baptism noon, the real church of God was born. Pinanganak na ang church of God. And after the church was born, nang pinanganak na, the literal body of Christ became the church of God, which is the spiritual body of Christ. Tayo na ngayon ang body of Christ. Yung sagisag na yun, na hawak mo ngayon ay tayo na ngayon sa spiritual po. Yung katawan na yun ni Kristo. Kanya kailangan po malinis. Yung katawang yun, tatanggap ng sagisag ng kanyang katawan. Dahil tayo na po ang body of Christ. And since we now belong to His church, we who are partaking, tayong lahat natatanggap niyan, dito sa literal bread, sa Holy Communion, which is the symbol of His body, are the members of His spiritual body, of which is the church and church of God. That's why, how will you take communion without sacredness, without holiness, and without godliness? In fact, had it not been for the bread, or dun sa Holy Communion, which is the symbol of the body of Christ, we would not have been the spiritual body of Christ in the New Testament. Hindi tayo yun. And without it, we are all destined to hell. Lahat tayo nasa hell po. Kasi habang hawak po natin yan, dapat alam natin kung gaano katindi ang halaga ng bread na yon at gaano katindi ang halaga ng juice na yon o yung wine na yon na sagisag ng dugo ng ating pong Panginoon. Kanya ngayon, dadako tayo sa ganyan. Dating Holy Communion, sana po, gawin natin sagrado, gawin natin divine, gawin natin holy, ang Holy Communion natin sa araw na ito. And you know why? Bakit ine-emphasize ni St. Paul yung right manner ng Holy Communion, pag-take ng Holy Communion? Not only because of the seriousness, tsaka yung importance ng blood ng Lord, the body of Christ, but it's because of the benefit ng Holy Communion. Ang Holy Communion po, pag nasa right manner tayo at nag-take po tayo. Yung sinabi ng 1 Peter 2:24, by His stripes in His body, sa kanyang katawan yung stripes, we are healed. Gumagaling po tayo sa ating karamdaman. Pag nag-take tayo niyan, ginawa natin sagrado talaga. At ginawa natin banal ang pag-take po natin. Kaya sana lahat kayo, lalo lahat ang may karamdaman sa inyo, i-take natin ng ganon. Na talagang tingin mo, ang hawak mo, yung talagang katawan mismo ng ating Panginoon. Na parte ng katawan niya na nasira alang-alang sa ating mga kasalanan. At yung gagawin mong yun, paniniwalang yun, at pag-treat mo ng ganon, in worthy manner, ginawa mo ang communion, doon papasok ang power of healing dito po sa Holy Communion ng ating Lord. At hindi lang yun. Ang benefits ng Holy Communion, nagkakaroon kayo ng closeness ng ating Lord, intimacy ng ating Lord. Kasi alam na alam mo kung anong ginawa ng Lord para sa iyo. Because of that bread and that wine, which is the symbol of the body and the blood of Jesus Christ. Ganong katindi po ang Holy Communion. Kaya sana po, nakita nyo, hindi tayo basta-basta nag-Holy Communion, misa matagal bago tayo mag-Holy Communion. Kasi baka maging ordinary na lang po sa atin. Ayoko maging ordinary ang Holy Communion po natin. Ako po'y siniseryoso ko ang Holy Communion at mataas ang pagpapahalaga ko sa Holy Communion po. And how I wish na sana lahat tayo ay ganun din
ang ating nararamdaman. Huwag tayo maging katulad ng taga-Korinta na tinuring lang pangkaraniwan itong Holy Communion, kundi gawin natin sacred, holy, and divine. Ito ang tinapay ng buhay. Kanin mo, makibahagi. Ito ang tinapay ng buhay. Kanin mo, mag-iisa. Yan ang katawan, binayubay upang ikaw ay luminis. Yan ang dugo ni Kristo na alay niya sa'yo doon sa Kalbaryo. Habang hawak po natin yan, let's meditate about the body and the blood of Jesus Christ. For I received from the Lord that which I also delivered to you, that the Lord Jesus, on the same night in which he was betrayed, took bread. And when he had given thanks, he broke it and said, "Take it, this is my body, which is broken for you. Do this in remembrance of me." O Diyos na nasa langit, hawak namin ngayon ang sagisag na iyong katawan. Buong seryoso, Panginoon, at buong kabanalan, Panginoon, na itinuturing namin, Panginoon, itong aming gagawin ito, Ama, na ang sagisag ng katawan ipapasok sa aming katawan, ang katawan mo rin sa espiritual, Panginoon ko. Katulutan mo maging malinis kami lahat sa oras na Diyos. Maging malinis kami, Panginoon ko, upang ito po ay siya maging dahilan ng aming mga kagalingan sa lahat ng aming karamdaman, O Diyos. Tulungan mo tumbalo yung healing power mo sa amin lahat, Lord, sa pagkain namin, O Diyos, itong tinapay na ito. Nasa gisig ng katawang mo, nilatayan, Panginoon, alang-alang sa aming mga karamdaman, Panginoon ko. Diyos na nasa langit, gawin mo kaming karapat-dapat, Lord, sa aming gagawin ito sa iyong harapan, na ito magbunga na mabuti sa amin lahat, Ama. At sabay-sabay natin isuwa ang tinapay. In the same manner, he also took the cup after supper, saying, "This cup is the new covenant in my blood, and this do as often as you drink it in remembrance of me." Sabay-sabay natin itaas ang sagisag ng dugo ng Panginoon. Diyos ng buhay, ngayon na may hawak namin na sagisag ng dugo mo, Panginoong Jesus. Ang dugo mo naglinis sa lahat ng aming kasalanan. At kung may natira pa, Lord, ay linisin mo sa magitan ng pag-inom namin ito, O Diyos. Ito'y banal na banal sa harapan mo, Panginoon ko. Ikaw ang Diyos na nagkatawan tao, Lord. Diyos na gumawa ng langit at lupa. Diyos na gumawa sa amin lahat, Panginoon. At nagtiyaga kang bumaba dito, O Diyos, para iligtas kami, Lord. Dumahanas ng hirap, Panginoon. Dumahanak ang dugo mo, Lord, na hindi naman dapat, Lord, sapagat kami nagkasala, Lord. Diyos na nasa langit, patawarin mo kami sa lahat ng aming mga kasalanan, Diyos. At tulutan mo, Lord, sa magitan po na inuming namin ito, ay maging malinis kami sa harapan mo, Panginoon ko.
Maging kami banal sa harapan mo, Panginoon. Kasi banal, Panginoon, itong banal na hapunan na ito namin ginagawa, Panginoon ko. Tulutan mo, O Diyos. At naniniwala kami, O Diyos, pag inom namin ito'y malinis kami, Panginoon ko, sa iyong harapan. Sabay-sabay natin inamin ang sagisag ng dugo. Praise the Lord. Maraming salamat po sa ating pong Panginoon dahil ngayon pong araw na ito, binigyan na naman po tayo muli ng pagkakataon para makibahagi po sa ating pong Holy Communion na lagi po nating dapat na siguraduhin na tayo po'y magpalinis sa ating Panginoon at hindi lang po basta magpalinis kundi sa puso po natin at sa isip po natin yung po mensahe po ng ating Panginoon, which is not to profane, of course, ang Holy Communion po, at lagi po nating tatandaan na ituring po natin itong isa pong sagradong bagay o isa pong divine na bagay po. So sa mga bisita po na nandito, you're all welcome sa ating pong gawain. Salamat po sa pagdalo po ninyo. So ngayon pong umagang ito, napakinggan po natin kung gaano po kahalaga ang Holy Communion, kung gaano kahalaga ang dugo ng ating Panginoon na siya po naglilinis po ng ating po mga kasalanan. Napaka-importante po niyan. At importante po rin po na nakita natin kung paano po tayo inalis yung sa pamamagitan ng latay ng ating Panginoon, yung ating po mga sakit. Dahil din po yan sa kanya pong latay, yung tinapay po na yan na nabanggit po na sa ating kanina ng ating pong beloved Bishop. So yung significance ng Holy Communion, na nagsisimbolo ang bread sa katawan ng ating Panginoon, at yung pong wine or yung juice na ininom po natin na nagsisimbolo po ng kanyang pong dugo para po tubusin po tayo sa ating pong mga kasalanan na napakalaga. Kaya lahat po tayo sa mga bisita na nandito, kaya din sa mga first time viewers po natin, lahat tayo are blessed, especially kayong lahat na tumugod po sa tawag or sa imbitasyon po ng ating Panginoon dahil hangad po ng Panginoon na kayo po ay ma-enlighten at maalis po kung kayo man po'y lugmok sa problema, sa kasalanan. Dahil wala pong puwang ito dapat sa ating pong mga buhay. Ang importante, ang bawat isa po sa atin ay makakilala po sa ating Panginoon. So unang-una, paano tayo makakakilala sa ating Panginoon? You need to first take that first step, of course, is to accept Jesus Christ as your personal Savior and believe in His gospel for you to be saved. Kapag sinabi po natin salvation, ang sabi po sa Ephesians chapter 2 verse 8, for by grace you have been saved through faith. Malinaw po na sinabi ng talata that we are saved by grace through faith. Kaya alam po ang tanong, saan po tayo mananampalataya at maniniwala? That is a question. It is found in 1 Corinthians chapter 15 verses 1 to 4. It is about the death of Christ, the burial of Jesus Christ, and the resurrection of Jesus Christ na kailangan po natin sampalatayanan at paniwalaan yung death, burial, and resurrection ng ating Panginoon. Na alam ko po na makaramihan sa inyo, familiar tayo dyan, naniniwala dyan, na alam natin na matay si Kristo, inilibing si Kristo at nabuhay si Kristo na ikatlong araw. Kaya alam po, to believe is not enough. Bakit po? Ang sabi po sa 1 Peter chapter 4 verse 17 sa bandang baba ng talata,
What will be the end of those who do not obey the gospel of God? Ano daw ang katatapusan? Ano daw ang dulo doon sa hindi sumunod sa gospel ng ating Panginoon? Sa madalit sabi, the gospel of Christ must be obeyed. Hindi po tayo matatapos sa believing, but rather we need to obey the gospel of Jesus Christ. Pag tayo nanampalataya, tayo naniwala, kailangan lakipan po natin ang pagsunod. Kaya lang ang tanong, paano po natin susundin? It is found in the book of Acts chapter 2 verse 38. First, we are going to repent. So, ibig sabihin, tayo po hihingi po ng tawad sa ating Panginoon. We're going to confess our sins. We're going to ask for forgiveness sa ating Panginoon. Na naniniwala po ako, kahit pakiramdam mo, ang dami mong kapalpakan, ang dami mong nagawang mali sa ating Panginoon, mabibigat na kasalanan. But for as long as nandun po yung genuine repentance, dahil ang tinitingnan ng Panginoon sa atin, yung puso natin hindi naman yung kasalanan, kundi yung puso, nandun yung genuine repentance na humingi ka ng tawad sa Panginoon. Believe me, my friend, the Lord is willing and able to forgive your sins. Diyan din po papasok yung death to sin. So yan po yung unang step, we need to repent. Second, we need to be baptized in the name of Jesus Christ. So tayo naman po yung magpapabautismo sa tubig, ilulubog po tayo sa tubig in the name of Jesus Christ po yan. Nasabi po sa Romans chapter 6 verse 4, therefore we were buried with Him through baptism into death, that just as Christ was raised from the dead by the glory of the Father, even so we also should walk in newness of life. Sa madaling sabi, we need to be baptized in the name of Jesus Christ. Why? Dahil para bagang inililibing naman po natin ang ating po mga kasalanan, kasabay naman po ng paglilibing kay Kristo. And take note, ito pong tubig na to is the type of the blood of the Lamb that takes away the sins of the world. Katulad na napakinggan po natin ngayon. Yan dugo na yan ang nag-aalis po ng ating po mga kasalanan. Now, pangatlo, we need to receive the gift of the Holy Spirit. Yan naman po papasok ang ating transformation, yung ating pong regeneration. Sa madalit sabi, tayo mababago na po. Nabanggit niya sa Romans 8:11, hindi po sa Titus chapter 3, verse 5. In fact, once we receive the gift of the Holy Spirit, we're also receiving power. Power to overcome all our weaknesses. Aminin nyo man hindi, lahat tayo may kahinaan. Kung minsan, ang hirap po magbago. Bago ka isang buwan, 2 buwan, susunod, bumabalik ka sa dati, bakit sarili mo lang? But once you receive the gift of the Holy Spirit, yan yung sinasabi natin, power to overcome all our weaknesses. At yan din po magpapaalala po sa atin para makasunod po sa kalooban po ng ating Panginoon. So take note, ito po 3 bagay na ito kailangan maganap po sa ating po mga buhay. First, we need to repent. Second, we need to be baptized in the name of Jesus Christ. And thirdly, we need to receive the gift of the Holy Spirit, and that is what we call the good news, and that is the gospel of Jesus Christ. So at this moment, habang kayo po'y nakatayo dyan sa harapan, pwede po ba na iyuko po niyo yung mga ulo? And just whisper a short prayer to the Lord habang nakapikit din po inyong mga mata. Ibulong mo lang sa Panginoon, Lord, I'm sorry. Kung marami akong kapalpakan, marami akong nagawang kasalanan sa'yo, patawarin mo ako. Kung marami po akong kasalanan, patawarin mo ko, Lord. Just a short, simple prayer, asking for forgiveness to the Lord. At habang nakayuko po inyong mga ulo, pwede po ba na itaas mo ninyo inyong 2 kamay? At patuloy na ipikit po inyong mga mata. At sumunod po kayo sa maikling panalangin ito ng pagtanggap. Tayo po sa likod. Tayo po tayo. Tapat natin ang ating kamay sa kanila. Sige po, please repeat after me. Habang binabanggit natin ang panalangin ito, nandun ang taos puso na tayo humihingi ng tawad sa Panginoon. Isa puso natin ang panalangin ito. Sige po. Panginoong Yesus, lumalapit po ako sa iyo bilang isang makasalanan. Patawarin mo po ako sa lahat ng aking mga pagkakamali at pagkukulang. Sa oras na ito, tinatanggap po kita bilang sariling tagapagligtas at tinatanggap po kita bilang Diyos ng aking buhay. Naniniwala po ako na ikaw ay namatay, ikaw ay nilibing, sa 3 araw ay nabuhay na magmuli. Tulungan mo po ako makapagsimula ng bagong buhay at idagdag mo po ako sa iyong kaharian. Maraming salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise the Lord. Yan po ang first step. Para sa pangalawang step po, on your right po, sa kanan po ninyo,
Ano po yung green flag? Pwede po kayo sumunod dyan para meron lang pong sabihin sa inyo more detailed instructions po. So doon lang po kayo doon sa green flag po. Praise God. Salamat po sa pagdalo po ninyo. Palakpakan po natin na ating pong Panginoon. Praise the Lord. Sa mga first-time viewers, andyan po ang ating pong mga telephone numbers sa baba ng screens po ninyo. Pwede kayo tumawag dyan or magpa-schedule po tayo ng water baptism or otherwise sa FB page po. Iwan lang kayo ng mensahe para masagot po, para mabigyan kayo ng further instructions. So meanwhile, here's our beloved Pastor Norma for the offertory and announcements of God bless every one of you, and to God be all the glory. Amen. Praise God. Salamat, Pastor Lord, sa mensahe ng kaligtasan. Salamat sa ating Lord na patuloy na tumatawag ng souls para mailapit po sa Kanya. Samantala, magbasa po muna tayo ng ilang talata sa Biblia. Psalms 96 verses 7 to 8. Give to the Lord, all families of the peoples. Give to the Lord glory and strength. Give to the Lord the glory due His name. Bring an offering and come into His courts. Purihin po ang ating Diyos. Dito po sa nabasa natin, marami po tayong dapat na ibigay sa ating Panginoon. Bigay natin ang kaluwalhatian, bigay natin ang lakas, bigay natin ang lahat-lahat sa ating Diyos, pati ang ating mga alay at handog sa Kanya. Ngayon po, pagkakataon na tayo po'y magbibigay sa ating Diyos ng buhay. Meanwhile, for complete details of our online giving, please refer to the ways and means dyan po sa ating ABP. Maraming salamat din po sa mga kapatirang patuloy na sumusuporta po sa ating gawain. And also, good news, Starts is back. Join this year's Catfraud Group's Spiritual Technical Arts Workshop for only 450 pesos per head per session. You can learn and enhance your God-given gifts in dancing and acting, basic motion graphics, videography and CapCut editing, basic photography, advanced Canva and social media editing, and live sound basic and arts and crafts. Workshops start on July 12, Saturday, 1 p.m. Register now via the QR code or at the information booth. And we also have new church merchandise. Get your own vinyl stickers, which come in 3 designs that contain IDO4 lyrics and faith-filled messages. Available at the church kiosk now for only 150 pesos. Sabi mo nga sa katabi mo, now I know. Ang alin na hindi tayo basta-basta mag-Holy Communion. Kaya marami pong nagtatanong kasi bakit sa church natin bihira mag-communion. It's because hindi po basta-basta gagawin yan. Napakadelikado po niyan. Kailangan po talaga na tayo po ay alam natin kung ano mga kasalanan natin at mapagsisi natin yan sa harapan ng ating Panginoon. Tsaka tayo kakain yan. Amen? Tsaka tayo iinom. Kakainin mo ang laman ni Kristo. Just imagine, pinapaalala niya sa atin yung hirap niya. At yung dugo, iinumin mo. Pinapaalala din niya yung sakripisyo niya na bago siya nakarating sa cross of Calvary. Kaya hindi po basta-basta yan kinakain, iniinom. Dinadama po yan. Sabi mo sa katabi mo, dinadama yan. Yuko natin ang ating mga ulo. Let us pray. Dakil ang Ama. Tunay nga po na marami pong mga taong di nakakaalam kung ano po ang konsepto ng mga disciples tungkol po sa Holy Communion. Marami po, basta na lang po isusubo yung ostia, iinumin yung juice na hindi nila alam kung ano ang ibig sabihin nito. Pinapaalala mo sa amin na kaya namin gagawin ito upang alalahanin ang paghihirap mo sa iyong laman, ang paghihirap mo na dugo mo, Panginoon, ang binuhos mo
Kaya patawad po sa lahat ng mga pagkukulang namin, mga naging kasalanan namin, Lord, na itinuring namin ordinary lang ang Holy Communion. Pero ito po ay isang sagradong bagay, isang banal na bagay na dapat namin isagawa sa aming mga buhay sa iglesia na to. Kaya nga po yung iba, pag inom ng inom, kain ng kain nito, ay nagkakaroon po ng problema. Kaya Ama, iunat mo ang iyong mapagpalang kamay sa bawat isa sa amin. Alam namin na pinupuspos mo kami ng katalinuhan, na mula ulo hanggang talampakan ay pagpalain mo kami. Hayaan mong kumintal sa isip at puso namin na hindi ordinaryo ang Holy Communion. Yan po'y dinarama, yan po'y sinasagawa at sinusunod ang dakilang kalooban. Pagpalain mo ang lupang katawan ng iyong mga anak, huwag mong ipabaya sa gawa ng kaaway. Pagalingin mo rin ang mga may sakit, Lord. Patawarin sa kanilang mga pagkakasala. Ganon din po, O Diyos, nadalangin namin na utusan mo ang mga pagpapalang finansyal at ibuhos mo sa iyong mga anak. Maraming salamat. Patuloy po kami nagpapasalamat sa inyo, Lord, sa mga kaluluwa na lumapit sa harapan. Nawa po, hindi po sila ngayon lang tumanggap, kundi magpatuloy na sila sapagkat napakapalad nila na dinami-dami ng tao sa mundo. Isa sila sa napili mo na bigyan ng puwang ang kaligtasan. Ganon din po, Diyos, sinadalangin namin ang aming bansa. Tulungan mo po, Lord, na lagi ma-maintain ang peace and order. Bigyan mo ng katalinuhan ang mga leaders namin na huwag kami masubo, Panginoon, sa mga giyera. Dalangin din namin, Lord, ng kalikasan. Huwag mo kaming paubaya sa mga lindol. Huwag mo kaming, Panginoon, paubaya sa mga tragedy. Sa kung ano pa man, Lord, na naririnig namin na napapadala mo sa iba't ibang lugar. And Lord God, pagpalain mo iglesia na to, na walang tanging layunin kundi maipangalat ang mabuting balita na nagdudulot ng kaligtasan. Basbasan mo rin pagpalain ng mga anak mo na patuloy na tumutulong sa gawain mo. Pagpalain mo rin basbasan ang lahat po ng alay at handog namin. Hindi lamang po ito kasya, kundi sobra-sobra pa. O Diyos, maraming salamat. Ingatan mo po ang bawat isa sa pag-uwi. Sa iyo po lahat ang kapurihan. In Jesus' name we pray. And everybody say, Amen. Amen. Praise God. The Lord bless and keep you and make His face shine upon you and be gracious to you and lift up His countenance upon you and give you peace. God bless you and to God be the glory. Blessed day, dear brethren. Let's take a moment to listen to these important reminders. For online giving and Bible study offerings, you may refer to these complete details. To all who give via check, please indicate the correct account names. Checks payable to Project G-Code with account name Project G-Code Ministry. Checks payable to tithes, account name is Jesus Christ to God be the Glory Church International Incorporated. Para sa mga gustong magpa-schedule ng baptism o one-on-one counseling, maaari po kayong makipag-ugnayan sa amin sa mga numerong nasa screen o mag-message sa aming official Facebook page. We're excited to share these church updates to keep us spiritually filled. Be part of a meaningful Sunday that will bring more passion into our hearts. Join our on-site worship service next Sunday at Cuneta Astrodome. Service starts at 9 a.m. Hunger and thirst for Christ and His Word. We invite you to join us on July 26, Saturday, for our monthly congregational fasting. Devotion and seeking begin as early as 9 a.m. Let's pursue His presence together. Starts is back! Get a kickstart to an amazing journey in your ministry. Join the CatProd team's Spiritual Technical Arts Workshop this year.
For only 450 pesos per head per session, you can learn and enhance your God-given gifts in dancing and acting, basic motion graphics, videography and CapCut editing, basic photography, advanced Canva and social media etiquette, live sound basics, and arts and crafts. Workshops start on July 12, Saturday, 1 p.m. Register now via the QR code or at the information booth. Your journey starts here. Attention businessmen and professionals. We are inviting you to join this month's ABC Reveal and talk about health. Happening on July 16, 6:30 p.m. at Oriental Palace, Tomas Morato for only 1,000 pesos per head. Connect via ABC's Facebook page to join. Involved in our discipleship cause through our 1FC training. Please be advised that the last session of 1FC practicals will be happening face-to-face. See you on July 19, Saturday, 9 a.m. at NIA Convention Hall. Registration fee is 300 pesos. Sign up every Sunday at the 1FC Corner or via the QR codes. Attention 1FCers! The 1FC Lounge is now open for your discipleship sessions. It's the perfect place to hold your 1FC meetups. Quiet, comfy, and ready for you. Visit us at the press room beside the baptism area from 7:30 to 8:30 a.m. See you there! Our brand new merch has landed. Our very own aesthetic vinyl stickers of IDO4 striking lyrics and faith-filled messages are now up for grabs at the church kiosk. Perfect for your laptop, phone, planner, tumbler, and anywhere you want to wrap your faith in style. With 3 sets to choose from for only 150 pesos each. Head to our church kiosk to avail. Catch IDO4 songs on various platforms via Shuffle TV, airing on A to Z Channel 11 from Monday to Friday at 5 a.m., Saturday and Sunday at 6 a.m., or via Light TV Channel 33. Monday, Wednesday, and Friday at 12 noon and Saturday and Sunday at 6 p.m. Via One Radio, which is our newest radio partner. And via Spotify, Apple Music, Deezer, Amazon Music, and other music streaming apps. Use your God-given gifts for His glory. Join the Servants Force today. We're looking for volunteers and SF workers, especially for the Comrades and Gideon teams. Sign up via QR code, website, or at the information booth every Sunday.